Kabanata 671. Nang makitang nagsimulang kumilos ang matipunong lalaki, agad siyang pinalibutan ng security ng bar. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang, daan-daang tao ang nagpakita sa bar, na ginawa itong punong-puno. Ang lahat ng mga individual na ito ay nakamatching itim na t-shirt, ang kanilang mga mukha ay mabangis at nagbabanta. Ang pinakakapansin-pansing bagay ay isang natatanging pulang simbolo na nakaberde sa kanilang mga dibdib. Nang makita ang emblem na iyon, ang mukha ng lahat sa bar ay biglang nagbago sa lilam. Iyan ba? Ang Yamagogumi. May hindi makapaniwalang bulalas. Kasabay nito, nakita rin ni Ton, na itinulak pababa sa sahig, ang insignia. Ang una niyang mapagmataas na ekspresyon ay agad na gumuho. Lumapit sa kanya ang matipunong lalaki, at sinampal siya sa kanyang mukha, tingnan mo ng mabuti kung sino kami. Maglakas loob na muling kumilos ng mayabang. Si Tont ay hindi nang ahas na magpasa ng gas, umiling-iling ang kanyang ulo na parang tamburin, hindi. Hindi ako manggahas. Pagkasabi nun ay napalunok siya ng mariin. Ang Yamagogumi ay ang pinakamalaking organisasyong kriminal, na may libu-libong miyembro. Kung gusto nila siyang pigain, ito ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Sino pa ba ang bubuli sa kapatid ko kanina? Ang matipunong lalaki ay malamig na tumingin sa paligid sa iba, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na kislap. Ang tatlong lalaking binugbog ay lahat ay itinuro si Dondon, siya ang unang nagsimula nito. Agad namutla ang mukha ni Dindon. Kahit na ang kanyang pamilya ay may kaya, hindi sila kapantay ng Yamagogumi. Brother, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan ngayon lang. We can talk things out, sabi ni Dondon, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ngumisi ang matabang lalaki, talk things out. Oo naman, putulin mo ang isang kamay mo at magkakaroon tayo ng magandang usapan. Kung hindi, walang aalis sa inyo. Sa mga salitang iyon, isang cleaver ang inihagi sa harap ni Dondon. Nanghina ang mga tuhod ni Dondon, at halos lumuhad siya. Sanay lang siyang magyabang at mang-aasar ng mga babae sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at hindi pa siya nakakita ng ganoong kalubhan ng sitwasyon. Sa sandaling ito, humakbang si Jano, ako si Jano Luo, isang miyembro ng delegasyon ng martial arts, andito ako para lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting mukha at huwag mag-abala tungkol sa isyong ito? Ano? Ano ka ba, nagpapabuga ng dibdib mo? Diretso ang pagsalita ng matabang lalaki, mas kalokohan at maniwala ka man o hindi, puputulan ko rin ang kamay mo. Sumimangot si Jano, nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ikalima siya sa Tiger Rankings, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon kung talagang nagpasya siyang lumaban. Ngunit sa napakaraming mga tao nila, tiyak na masasaktan siya kung nagsimula silang mag-away, na maaaring makaapekto sa mga resulta ng kanyang kompetisyon hindi angkop. Nakiusap si Dondon sa isang tabi, Brother Jano, para tayong magkapatid, please help me out. Mukhang nanlumo si Jano at lumingon kay Marilyn, ngunit umiling si Marilyn, mas mabuting huwag na tayong makisali. Makapangyarihan ang Yamagogumi. Kung tayo ay magdudulot ng anumang gulo, kahit na dumating si Master Yan, maaaring hindi niya ito malutas. Buong pusong sumang-ayon si Jano, tumingin ng may kasalanan kay Dondon, at tahimik na umatras. Nakaramdam si Dondon ng matinding kawalan ng pag-asa at galit na nagmura, mapahamak. Napakaduwag mo. Hindi ako makapaniwala na tinawag kitang kapatid at nakipag-inuman sa iyo. Malamig na sinabi ni Marilyn, ikaw ang mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao. Ayaw naming madala sa gulo mo. Hindi ito tinatawag na duwag, tinatawag itong pagiging matalino. Nang marinig ito, isang tawa ang umalangaw-ngaw sa gilid. Lumingon si Marilyn at nakitang ang tumatawa ay si Lito. Nainas agad siya, anong tinatawa-tawa mo dyan? Umiling si Lito, puno ng pangungutya ang kanyang tono, natatawa ako kung paanong ang mga tao sa iyong delegasyon ay may katamtamang kasanayan sa martial arts, ngunit ang wika ay lubos na natutunan. Magaling kang gumawa ng mga dahilan para sa iyong sarili. Dahil sa mga salitang ito, napahiya si Marilyn. Tumawa si Jano, kung napakahusay mo, bakit hindi ka sumulong? Sa sandaling ito, ang chubby na lalaki ay tila naiinip, iginiit na putulin ni Dondon ang kanyang kamay. Si Dondon, na natakot sa kanyang talino, ay nakiusap, kuya, nagkamali ako, kaya kitang bigyan ng pera, bahay, kotse, babae, kahit anong gusto mo. Maya-maya lang ay may binulong ang kaninang bogbog sa tenga ng chubby na lalaki. Sumulyap ang chubby na lalaki kina Chloe at Karina, na nagpakita ng malaswang ngiti, baka paalisin kita, pero dapat sumama sa amin ang dalawang babaeng ito. Sa kanyang mga salita, namutla sa takot sina Chloe at Karina.
Naunawaan ng lahat na ang intensyon ng chubby na lalaki ay hindi kasing simple ng pag-imbite sa kanila para sa isang chat o inumin. Pero, ito, mukhang nag-aalangan si Dondon. Kung tutuusin, may nararamdaman siya para kay Karina. Pinandilatan siya ng chubby na lalaki, ano? Parang gusto mong putulin ang isang kamay. Agad na tumahimik si Dondon nang hindi naglakas loob na magsalita. Ilang miyembro ng Yamagogumi ang lumapit kina Chloe at Karina, ngumisi ng masama, mga magagandang babae, sumama kayo sa amin. Makipag-inuman ka sa amin. Ibinaling ni Chloe ang nagmamakaawa niyang mga mata kay Badiano at Marilyn na nakatutok na hindi pinansin, na nagkukunwaring hindi nila siya nakita. Kung hindi mo sinunod, mukhang oras na para isa-isahin natin ang mga bagay-bagay, reklamo ng isa sa mga gangster. Akmang kikilos na sila, isang figure ang humakbang sa harap ng dalawang babae. Umalis. Malamig na tinitigan ni Lito ang mga miyembro ng Yamagogumi. Baka sa mukha ng gangster ang hindi makapaniwalang tingin. Anak, ano ang sinabi mo? Mas malakas na nagsalita si Lito, sinabi ko sa iyo na umalis. Ayokong ulitin ang sarili ko sa pangatlong beses. Sa pahayag na ito, nagkagulo ang mga tao. Lahat ay may ekspresyon ng pagkagulat, maging ang mga miyembro ng martial arts delegation ay nagulat. Baliw ba ang batang ito? How dare he confront the Yamagogumi? Ngumisi ang chunky thug, hey, brave boy. Trying to show off in front of the girls. You're too young? Not knowing the cruelty of the world. Let US teach you. With that, binigyan niya ng nakakaalam na tingin ang kanyang mga alipors. Ang iba pang mga tulisan ay agad na sumugod kay Lito. Kabog, kabog, kabog. Sinabayan ng mapurol na kalabog, ang mga suntok ni Lito ay nagpabagsak sa mga lalaki. Isang suntok lang, medyo matagal na silang hindi nakatayo, nawawalan ng kakayahang gumalaw. Tumaas ang isang kilay ng chubby na lalaki, seryosong tinitigan si Lito, at pinitik ang kanyang dila, kahanga-hanga. Mukha kang mahiyain, ngunit sanay ka na. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging lumpo. Sa sandaling ito, malungkot ang mga ekspresyon ni Jano at Marilyn, at iba pa. Ang walang ingat na pagkilos ni Lito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanila. Humakbang pasulong si Jano, at habang nakayuko ang kanyang kamay ay nagsabi, "Teka lang, kapatid, walang kinalaman sa atin ang mga kilos ng batang ito." Tumango ang iba sa delegasyon bilang pagsang-ayon, tama, wala tayong kaugnayan sa kanya. Galit na tumingin sa kanila si Chloe, lahat kayo walang puso, inisip ko kayo bilang magkaibigan, siguro bulag ako. Nagyayelong malamig din ang tingin ni Karina sa mga taong iyon, ang mga sulok ng kanyang bibig ay humila sa isang mapang-uyam na ngiti. Ang grupo mula sa delegasyon ay may mga guilty expression sa kanilang mga mukha. Ang chubby na lalaki ay naiinip na, winawagayway ang kanyang kamay na parang senyales sa 10-10 tao na makipaglaban kay Lito. Sa sandaling ito, mahinahong nagsalita si Lito, ang lahat ng labanang ito, ang pagsira sa bar ay hindi magiging maganda, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ngumisi ang chubby na lalaki, ano bang pinagsasabi mo, lalaki? Naputol ang kanyang mga salita ng dahan-daang inilabas ni Lito ang isang bagay, iyon ay ang itim na jade pendant na ibinigay sa kanya ni Amelia. Ang pagkakita sa jade pendant ay para bang nakita niya ng personal si Amelia. Nang makita niya ang pendant ay parang nabara ang lalamunan ng taong grasa. Ang kanyang mga salita ay biglang tumigil, at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Mapaglarong kinakalikot ni Lito ang jade pendant, nakangiti, tatanungin kita ulit, makipagtawaran o lumaban. Nanlaki ang mata ng matabang lalaki at tinitigan si Lito, na parang nakatingin sa isang halimaw. Napalunok siya pagkatapos at tumango bilang pagsang-ayon. Bargain. Siyempre, bargain. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng sama-samang paghingal. Anong nangyayari? Hindi ba't ang mga Yankee ay bastos ngayon? Bakit sila biglang nanlambot? Reklamo ng mga subordinate ng matabang lalaki, "Boss, what's the point in negotiating? Ibalik mo na lang itong dalawang babae para makapaglibang tayo." Smack! Diretsong sinampal ng matabang lalaki ang nagsalita. Tinakpin ng lalaki ang mukha niya, "Boss, what's happening? Bakit mo ako sinaktan? Shut up! Gusto mo ba akong patayin?" Galit na sambat ng matabang lalaki, pagkatapos ay lumingon kay Lito na may ngiti na humihingi ng tawad, "Maaari ba akong magtanong, paano kita haharapin?" Sumagot lang si Lito, Lito Argel ang pangalan. Agad na yumuko ang matabang lalaki, Argel, hindi ko nakilala ang kahalagahan mo kanina. I deeply apologize for my offense. Please don't take it to heart. Kasunod nito, lumingon siya sa kanyang mga tauhan at nagutos, "Tara na. Stop!
Sabi ko bang pwede ka nang umalis? Malamig ang tunog ng boses ni Lito. Nagbago ang mga mukha ng delegasyon ng martial arts. Masyado bang mayabang itong si Lito? Kahit na gustong umalis ang mga Yamagogumi, talagang tinawag niya sila pabalik. Pawis na pawis ang chubby na lalaki, at tumahimik siyang sumagot, anong problema? Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, sinulyapan sina Chloe at Karina, natakot mo ang aking dalawang kaibigan, paano natin ito haharapin? Pinunasan ng chubby na lalaki ang malamig na pawis sa noo, well. How would you want to handle it? Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nawala si Lito sa kanyang orihinal na lugar, at sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa harap ng mabilog na lalaki. Basag! Ang chubby na lalaki ay nakaramdam lamang ng hindi matiis na sakit sa kanyang braso. Kasabay ng tunog ng pagkabali ng buto, sa wakas ay napagtanto niyang bali ang kanyang braso. You should be grateful that you only threatened with words. Kung hinawakan mo kahit isang daliri nila, ang mabali ngayon ay ang leeg mo. Walang pakialam na tumingin si Lito sa chubby na lalaki, pagkatapos ay umupo sa tabi ng sofa. Samantala, ang mukha ng chubby na lalaki ay nakakamatay na namutla. Hindi siya naglakas loob na umiyak sa sakit, puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Malinaw niyang naunawaan na si Lito ay hindi nambobola. Sa lakas at bilis na ipinakita niya, madali niya itong napatay. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit maaaring angkinan ng binatang ito ang personal na token ng dalaga. Natuwa si Jano at ang iba pa dahil dito. Akala nila ay magpapakamatay si Lito na lumaban, malapit na siyang bugbugin ng Yamagogang. Gayunpaman, ang matabang lalaki ay sumigaw ng malakas, umalis. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang isang grupo ng kanyang mga tagasunod at umalis. Natigilan si Jano, na malapit ng main jetty, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng walang tigil. Paano ito naging posible? Bakit napakadaling pinakawalan ng Yamagogang si Lito? Sa sandaling ito, palihim na inalis ni Lito ang itim na jade pendant. Biglang, isang malambot na katawan ang yamakap sa kanya ng mahigpit, si Chloe ang yamakap sa kanya. Lito, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, ikaw pa rin ang pinakamahusay, wuhuhu. Marahil ay natakot siya, ang boses ni Chloe ay napaka-coquettish. Natigilan si Lito, natulala, hindi alam kung paano sasagutin, at tumingin sa kanya na natatakpan ng uhog at luha ang mukha, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Sa oras na ito, isa pang balingkinitang kamay ang yamakap sa kanya, ito ay ang malamig at malayong si Karina. Namumula ang mga mata ni Karina, at tumingin ito sa kanya ng may pasasalamat, Lito, natutuwa akong nandito ka. Tinitigan siya ni Lito ng ilang segundo, pareho silang ngumiti ng mahina, umiling si Lito, bahala ka, lalaki ako, tungkulin kong tumayo sa mga ganitong oras. Malamig na bumantong hininga si Karina, at mariing sinabi, mukhang may mga taong hindi kwalipikado bilang mga lalaki. Dahil doon, sinadya niyang sumulyap kina Dondon at Jano. Nang makita si Karina na nagkusa at itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig, si Dondon ay berde na sa selos. Ngayon, bigla na lang siyang tinutuya, gusto niyang makakita siya ng bitakin ng lupa na gagapangin niya. Nang hindi umimik, na may madilim na mukha, tumalikod siya at tumakas. Hindi rin maganda ang mukha ni Jano. Hindi niya maisip kung bakit takot na takot kay Lito ang mga tao mula sa Yamagogumi. Hindi kaya komplikado ang background ng batang ito. Sa sandaling iyon, curious na tinanong ni Chloe si Lito, mukhang talagang takot ang mga iyon sa iyo. Bakit? Kilala mo ba sila? Umiling si Lito at sumagot na may haplos sa kanyang ulo at nakangiti, hindi rin ako sigurado. Baka masyadong malakas ang aura ko, o masyado akong gwapo kaya nahihiya sila sa sarili nila. Inikat ni Chloe ang kanyang mga mata, napakakapal ng balat mo. Nang marinig ang paliwanag na ito, nakahinga ng maluwag si Jano. Swerte lang pala ang lalaking ito. Kabanata 672. Pagkaalis ng mga miyembro ng Yamagogumi, muling nanambalik ang katahimikan ng bar. Tungkol naman sa dating mayabang na si Taunt, siya na ngayon ay kumikilos ng mapagpakumbaba, na umaalis sa bar sa mababang paraan. Nawalan ng interes ang lahat at nagpas siyang umalis. Nang makarating sila sa entrance ng bar, biglang pinigilan ni Jano si Lito, sa 3 araw, ang Asia Youth Martial Arts Competition, nang ahas ka bang sumama. Nagtaas ng kilay si Lito, bakit naman hindi? Mabuti, hihintayin kita. Mauunawaan mo kung ano ang tunay na lakas. Kinakatawan natin ang pag-asa ng kabataang henerasyon ng ating bansa. Napabuntong hininga si Jano at inangat ang kanyang ulo, puno ng kumpiyansa sa sarili ang kanyang mukha, pagkatapos ay humakbang siya palayo. Bahagyang tumawa si Lito at umiling. Pagkatapos, lumipat ang kanyang tingin kay Marilyn.
Panay ang check ni Marilyn sa kanyang telepono, tila naghihintay ng tawag. Gayunpaman, naghintay siya ng isang buong gabi, ngunit walang balita mula sa batang Grandmaster, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Nang mapansin niya ang tingin ni Lito, agad siyang nagpakita ng naiinis na ekspresyon, ano ang tinitingnan mo? Kahit na hindi ako makita ng batang Grandmaster, hindi ako magiging interesado sa iyo. Tumawa si Lito, hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa, ngunit kahit na ang isang babaeng tulad mo ay sumuko sa akin, hindi ako magiging interesado. You're talking nonsense, you loser. Pangarap mong magkaroon ng isang katulad kong babae na parehong may status at hitsura. Don't think I don't know? Pakli ni Marilyn, na iniikot ang mga mata sa kanya. Smack! Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, biglang lumapit si Karina sa kanya, naghatid ng isang marahas na sampal sa kanyang mukha. Hindi lang si Marilyn, maging si Lito ay nabigla. Hindi niya inaasahan na tatayo si Karina para sa kanya. Si Lito ay handang manindigan para sa kanyang mga kaibigan, habang ikaw ay interesado lamang sa iyong pansariling pakinabang. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Nagkaroon ng malamig na lamig sa mga mata ni Karina, na naging dahilan upang pansamantalang matigilan si Marilyn. Kinagat ni Karina ang kanyang mga labi sa panghahamak at tumawa, sabi mo ay kaakit-akit ka, ngunit naglakas loob kang magyabang ng ganito sa harap ko. Sa pahayag na ito, naiwang tulala si Marilyn. Maging ang kanyang hitsura, figure o aura, si Karina ay masasabing maladyosa. Bagamat hindi masama ang hitsura ni Marilyn, ibang klase siya sa liga kumpara kay Karina. Ang dalawang nakatayong magkasama ay malinaw na ipinakita kung sino ang nangunguna. Nang makitang tumahimik si Marilyn, biglang lumingon si Karina, naglakad palapit kay Lito, pinalusot ang braso nito sa braso niya at kinindatan siya ng malandi, let's go, my dear. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, sumandal sa kanyang tainga at sinabing, medyo overacting ka. Ngumuso si Karina, huwag ka nang humingi ng sobra. Nililigtas ko lang ang mukha mo. Hey! Salamat kung ganoon, magandang Karina, bahagyang ngumiti si Lito. Bagamat wala siyang pakialam sa mga salita ni Marilyn, naantig pa rin siya kay Karina, na karaniwang kakaunti ang pagsasalita, handang magsalita para sa kanya sa sandaling ito. Pinagmamasdan si Lito na naglalakad palayo kasama ang dalawang dilag, napakagatlabi si Marilyn sa pagkadismaya at ipinadyak ang kanyang mga paa. Lito, kung patuloy kang gustong magpakitang gilas ng ganito, makikita mo kung ano ang darating para sa iyo balang araw. Kinabukasan, dahil abala si Karina, nag-book sila ni Chloe ng flight pauwi. Si Lito ay personal na nagpunta sa paliparan upang makita sila. Bago maghiwalay, namumula ang mga mata ni Chloe at bumulong siya, hindi ko inaasahan na mamimiss talaga kita ng kaunti. Tumango din si Karina at tumingin kay Lito na may halong kalungkutan. Matapos ang mga araw na ito na magkasama sa ibang bansa, silang tatlo ay naging medyo malapit. Palagi silang magkasama at nakakaranas ng ilang bagyo na nagpapalalim sa kanilang pagsasama. Ayaw din ni Lito na makita silang umalis. Pero open-minded siya tungkol sa hindi maiiwasang paghihiwalay sa buhay. Tinapik-tapik si Chloe sa balikat, ngumiti ito sa kanya. Lahat tayo ay may cellphone. We will keep in touch kahit nakauwi na kayo. Nagpout si Chloe, tandaan, nangako ka. Huwag mo akong pansinin kung magte-text ako sa iyo. Medyo kalmado ka sa paningin ko, talagang isang introverted homebody type. Agad namang sumang-ayon si Lito, huwag kang mag-alala, binibini. Kahit sobrang abala ako, tiyak na tutugan ako sa iyong mga mensahe. Habang sinasabi niya ito, huminto siya at biglang nagseryoso, if ever you have any troubles, you can talk to me. I will help. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Chloe at Karina, at pareho silang natawa. Napakalaki ng ulo mo. Umiling si Chloe. Tingnan mo, iniisip mong isa kang childhood chivalrous expert na kayang lutisin ang anumang problema. Nakakalungkot na hindi kami nakatagpo ng totoong chivalrous expert sa paglalakbay na ito dito. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at awkward na umubo, sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo ng seryoso, ako ay. Bago pa siya makatapos, biglang umalangaw-ngaw ang airport announcement for boarding. Agad na hinawakan ni na Chloe at Karina na tumakbo sila patungo sa boarding gate. Habang tumatakbo, tumalikod siya at kumaway kay Lito, bye. See you in our country. Habang pinagmamasdan ng dalawang batang babae na nawala sa di kalayuan, si Lito ay nagbigay ng mahabang buntong hininga at walang magawang umiling, hindi man lang ako natapos sa pagsasalita, kaunting paggalang sa idolo. Sa sandaling iyon, ang delegasyon ay ipinatawag ni Master Yan. Master Yan, nakikita ko na natutuwa ka, ano ang nagdadala sa amin dito? Tanong ni Jano.
Namula ang mukha ni Master Yan, ang karaniwang seryosong ekspresyon ay puno ng pananabik. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, alam mo ba kung sino pa ang pumunta dito maliban sa batang Grandmaster? Umiling si Jano at ang iba pa, hindi namin alam. Grandmaster Wenwen Tang. Sabik na sinabi ni Master Yan ang pangalan, minsan daw pumunta siya sa Guiyan Sec para hamanin si Aberetso. Para sa Asian Youth Martial Arts Tournament na ito, andito siya para manood. Nang marinig ito, agad na napuno ng pananabik ang mga mukha ng delegasyon. Matagal nang sikat si Master Tang. Isa siya sa nangungunang 5 Grandmaster ng ating bansa, ang kanyang reputasyon at lakas ay hindi mapag-aalinlanganan. Sabi ni Master Yan na may matinding pakiramdam. Sinulyapan niya si Jano at ang iba pa na Time Time na nagsabi, kailangan ninyong lahat ay gumanap ng maayos sa pagkakataong ito. Kung paboran kayo ni Master Tang kahit kaunti, iyon ay lubhang kapakipakinabang. Jano, Marilyn, kayong dalawa ang pinakamalakas sa lahat. Kung ikaw ay mapalad na kinuha bilang mga disipulo ni Grandmaster Tang, iyon ay isang magandang pagkakataon. Nang marinig ito, namula ang mga mukha ni Jano at Marilyn sa tuwa, sabik silang tumango, magtiwala ka, Master Yan, gagawin namin ang aming makakaya. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Marilyn. Nang makita ang caller ID, tuwang-tuwa niyang sinagot ang tawag, Tito, may balita ba tungkol sa Young Grandmaster? Tama, Marilyn, pagkumpirma ng boses sa kabilang dulo. Ito ay usap-usapan na ang Young Grandmaster ay dadalo sa Asian Youth Martial Arts Tournament. Dapat mong ilagay ang iyong pinakamahusay na pagganap at samantalahin ang pagkakataong ito upang makuha ang kanyang atensyon. Nang marinig ang mga salitang ito, isang matatag na tango ang naging tugon ni Marilyn. Magtiwala ka, hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Nang matapos ang tawag, agad niyang ibinahagi ang balita sa iba. Pinalakpakan ni Elder Yan ang kanyang mga kamay sa kagalakan, napabulalas, ang galing. Ang batang Grandmaster ay kasing edad ninyong lahat. Dapat ninyo siyang kaibiganin. Kung maaari kayong maging mabuting kaibigan sa kanya, wala kayong magiging problema sa ating bansa sa hinaharap. Si Jano, na may pinanibik sa kanyang mukha, ay tumango, kahit gaano ko pa kailangang magpakumbaba, makikipag-ugnayan ako sa Young Grandmaster. Samantala, namumula ang mga pisngi ni Marilyn, dahil kinikilig siya sa love at first sight sa kanya ng Young Grandmaster. Kasabay nito, nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Nayan. Nang marinig ang boses ni Nayan Tang, medyo nagulat siya. Pagkatapos nilang maghiwalay noong nakaraan, naisip niyang hindi na sila muling magkakontak. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya. Ano ito, Miss Tang? Kasunod na tanong ni Lito. Sumimangot si Nayan, huwag mo akong tawaging Miss Tang. Nagpanggap akong lalaki at mas gusto kong hindi malaman ng mga tao. Napakamot ng ilong si Lito, well, I can't very well call you Mr. Tang, di ba? Tawagan mo lang ako sa pangalan ko, sagot ni Nayan. Anyway, let's cut the chase. Ang aking lolo ay dadalo sa Asian Youth Martial Arts Tournament sa loob ng ilang araw. Nais niyang makilala ka ng harapan, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Walang pakialam na tumugon si Lito, nagkataon lang, pupunta rin ako doon. See you then. Sige, paalam. Tumugon si Nayan Tang sa wala at walang malasakit na paraan at ibinaba kaagad ang tawag. Sa tabi niya, tiningnan ni Wenwen Tang ang gawin ng kanyang apo at agad na kumunat ang noo, sinaway, binibini, iyon ba ang paraan para makausap si Mr. Argel? Nagpout si Nayan, buti na lang at hindi ko siya pinagalitan. Nang marinig ito, matalim na tinitigan ni Wenwen ang kanyang apo at nagtanong, ano ang nangyari? Binibuli ka ba niya nang magkasama kayong bumababa noong nakaraan? Habang nagtatanong siya, agad na naalala ni Nayan ang pangyayari kung saan naghubad si Lito sa kanyang harapan at kinaladkad siya kasama niya. Namula agad ang pisngi niya at ibinaba niya ang ulo at sinabing, hindi. Napansin ni Wenwen, sa kanyang matalas na pangunawa, na may higit pa sa kwento. But he didn't get mad. Instead, he laughed. Nayan, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung mabihag mo ang puso ni Lito, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa iyo, at para sa pamilya Tang. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Nayan ng may pananabik, sabihin mo sa akin ang totoo, sinamantala ka ba niya? Kung ganoon nga, hihilingin ko ang kanyang kamay para sa iyo ngayon din. Nang marinig ito, nabalisa si Nayan at ipinadyak ang kanyang paa, lolo, hindi. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito, si Wenwen ay puno ng pagkabigo, nako, sayang, isang gintong pagkakataon ang nasayang. Hindi nakaimik si Nayan. Ito ba talaga ang sasabihin ng sarili niyang lolo?
Hindi nagtagal, pagkaraan ng 3 araw, opisyal na nagsimula ang Asian Youth Martial Arts Competition. Ang mga koponan na nakikipagkumpetensya ngayon ay ang mga piling tao na nakaligtas sa isang brutal na proseso ng pag-aalis. Ang dalawang kinatawan na koponan ay mula sa ibang bansa at ang bansang ito. Matutukoy ng laban ngayon kung sino ang pinakamalakas na martial artist sa Asia. Sa makatuwid, ang mga netizen mula sa parehong mga bansa ay malapit na sumusunod sa kompetisyong ito sa real time. Personal na inayos ni Wenwen na may susando kay Lito. Habang papasok na si Lito sa arena, nagsuot siya ng purong puting maskara. Mr. Argel, ano ito? Tinitingnan ni Wenwen ang maskara sa mukha ni Lito, medyo naguguluhan. Sagot ni Lito sa walang pakialam na tono, sanay na ako sa pagiging kakaiba. Hindi ko gusto ang pagiging sentro ng atensyon. Bilang pag-unawa, patuloy na tumango si Wenwen, lumakas ang kanyang paghanga kay Lito. Sa pagkakaroon ng maraming taon na nabubuhay at naiintindihan ang kalikasan ng tao, alam niya na karamihan sa mga tao ay naghahangad ng katanyagan at kayamanan. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng walang kapares na kasanayan sa militar, hindi maiiwasang sabik silang malaman ng iba ang tungkol dito, tamasahin ang pagsamba at pag-uutos ng masa, upang masiyahan sa kasiyahan ng kataasan. Gayunpaman, si Lito, isang binata, ay kumikilos sa kalmado at kalmadong paraan, talagang kakaiba. Hindi maiwasan ni Wenwen na sumulyap kay Nayan, nakaramdam ng higit pang panghihinayang. Pagkababa nila sa kotse, si Master Yan, na naghihintay sa field, at ang mga kinatawan ay mainit at sabik na pinalibutan sila. Master Tang. Pagbati kay Master Tang. Sa mga titulong ito ng paggalang, si Wenwen ay matagal nang naging kalmado at nakikinig, na ikinakaway ang kanyang kamay, hindi na kailangan ng mga formalidad. Pagkatapos, tumingin siya kay Lito sa gilid, ito ang young master. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga mata ng delegasyon ay nagningning ng maliwanag, matamang nakatitig kay Lito na parang tumitingin sila sa isang mahalagang hiyas. Lalo na para kay Marilyn, tumingin siya kay Lito na may paghanga sa kanyang mukha, halos maluha sa kanyang pananabik. Master Argel, ako si Marilyn, nagayos na tayo noon sa hotel, naalala mo ba ako? Hindi niya napigil ang lumakad para emosyonal na magtanong. Sinulyapan siya ni Lito nang walang pakialam. Sa likod ng kanyang maskara, walang nakakita sa panunuya na nakasabit sa kanyang mga labi. Tapos, tumango siya ng bahagya. Nang makitang tumugon ang kanyang idolo, naramdaman ni Marilyn na parang oso na humahampas sa dibdib nito, halos himatean sa tuwa. Hindi na makapaghintay si Jano na sumiksik, inabot niya si Lito, at ngumiti ng nakakaloko, Master Argel, hello, Jano Luo ang pangalan ko. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong reputasyon. Ikaw ang aking idolo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, walang intensyon si Lito na makipagkamay sa kanya. Awkwardly na binawi ni Jano ang kanyang kamay, nakaramdam ng agrabyado ngunit hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na maaaring talunin ang mga Grandmasters ng North at South, na talunin si Abe Retso, ngunit sa isang casual na pagbahin, siya si Jano Luo ay maaaring magkawatak-watek. Kabanata 673. Sinamahan ng maraming tao, pumasok sina Wenwen at Lito sa arena. Mayroong libu-libong mga manunood sa arena, ang ilan sa kanila ay mula sa silangan, at marami sa kanila ay partikular na sumugod sa kompetisyon. Ang mga patakaran ng laro ay diretso at brutal. Dalawang koponan ang random na naglaban sa isa't isa. Ang koponan na nanalo hanggang sa dulo ang magiging kampyon. Habang papasok ang delegasyon, may mga buntong hininga mula sa mga manunood sa silangan. Sinabi ni Wenwen kay Lito, ang silangan ay umuunlad sa napakabilis na bilis, at mayroon silang matinding pagnanais na manalo. Gayunpaman, ang mga kabataan, na umaasa sa maluwalhating kasaysayan na inilatag ng ating mga ninuno, ay medyo mayabang. Ito ay nakakabahala. Sinulyapan ni Lito ang delegasyon ng kapahamakan, humahalaklak na may panunuya. Bakit napunta rin dito ang walang kwentang bagay na ito? Di ba sa hotel ka dapat tumuloy? Biglang nagmula sa delegasyon ang boses na may halong pangungutya at panunokso. Lumingon si Lito upang tumingin, at nakitang sinisi ni Jano ang isang miyembro ng delegasyon. Ito ay isang batang lalaki na halos kasing edad ni Lito na may bilugan na mukha ng sanggol, hindi matangkad ngunit may pagkamatigas ang ulo sa kanyang mga kilay. Ang kanyang pangalan ay Fen Lizang, ang pinakabata at hindi gaanong bihasang miyembro ng delegasyon. Hindi nakita ni Lito ang taong ito ilang araw na ang nakalipas, tiyak na dumating siya mula sa kanilang bansa nitong mga nakaraang araw. Namula ang mukha ni Fenley at napabulalas habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, kailangan kong lumahok, ito ang huling hiling ng aking ama.
Ang iba ay nanunuya na nagsabi, kahit na lumahok ka, ikaw ay bugbugin hanggang kalahating kamatayan sa isang suntok, at magdudulot ng kahihiyan sa ating bansa. Kinagat ni Fenley ang kanyang mga labi, tahimik. Tumawa si Jano, itinaas ang kanyang kamao at sinabing, ito na, kung makayanan mo ang aking 10 suntok ng hindi natutamba, hahayaan kitang umakyat sa entablado. Tumigil sandali si Fenley, pagkatapos ay tumango ng malakas, deal. Pagkarinig nito, tumawa ng mali siya ang iba, ignorante at sobrang kumpiyansa, nang hihingi lang siya ng gulo. Dumating ang delegasyon sa silid pahingahan, naghihintay na may interes na dumating ang kaguluhan. Sina Jano at Fenley ay nakatayong magkaharap, humigit kumulang 5 metro ang layo. Binaluktot ni Jano ang kanyang mga braso at binti, at biglang nagpakawala ng malakas na suntok kay Fenley. Nang makita ito, sumimangot si Lito. Si Jano, na nasa ikalimang ranggo sa Tiger Rankings, ay walang alinlangan na mabigat, at ang kanyang suntok ay halatang isang pagtatangka na mabangis na pabagsakin si Fenley. Ito ay hindi lamang isang friendly sparring sa pagitan ng mga kaibigan, ito ay malapit ng hindi paginahin ang kalaban. Ganyan ang lubos na mali siya. Bang! Tamang-tama, si Fenley ay itinapon at nataman sa pader bago bumagsak ng husto sa sahig. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, lumuhad sa sahig ng hindi gumagawa ng ingay. Ngumisi si Jano, hindi ka makatiis kahit isang suntok. Ano sa tingin mo ay kwalipikado kang lumaban? Isa pang round. Pinunasan ni Fenley ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nagpumigla sa kanyang mga paa. Hehe, hindi ka talaga iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Isa pang suntok ang ibinato ni Jano, ang isang ito ay mas malakas at mas malupit kaysa sa huli. Sa paggawa nito, talagang nagpapakita lang siya sa harap ng dalawang Grandmaster. Para makuha ang pabor ng mga Grandmaster, hindi niya pabayaan ang buhay ni Fenley. Si Fenley ay muling napabalikwas, brutal na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ng paulit-ulit na suntok, si Fenley ay natatakpan na ng mga sugat, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo. Si Nien Tang, na nakatayo sa tabi, ay hindi na makayanang manood. Sinabi niya kay Elder Yan, hindi ba ito ay medyo sobra para sa sarili mong miyembro ng team? Tila hindi naabala si Elder Yan, sa mundo ng martial arts, ang mahihina ay walang lugar. Ngunit, gusto pang magsalita ni Nien, ngunit umiling si Wenwen sa kanya. Sa puntong ito, isang palakpakan ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Lumingon ang lahat at nakitang ang pinagmula ng pagpalakpak ay ang batang Grandmaster. Magalang na sinabi ni Elder Yan, mukhang sumasang-ayon ang Grandmaster sa akin. Bahagyang ngumiti si Lito, pagkatapos ay nagsalita, magaling, sa mundo ng martial arts, ang mahihina ay walang lugar. Sinadya niyang hininaan ang kanyang boses, at nakita ng lahat na pamilyar ang boses, ngunit hindi nila ginawa ang koneksyon kay Lito. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Fenley na nakahandusay sa sahig, pagkatapos ay mahinahong ibinalita, kung makakaligtas ka sa susunod na 2 suntok, kukunin kita bilang aking disipulo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, ang mga taong naruroon ay naiwan sa pagkagulat. Ang batang Grandmaster ay talagang nagbabalak na tanggapin ang kabutihang ito ng walang kabuluhan bilang kanyang disipulo. Nang marinig ito, si Fenley, na dati ay nakahandusay sa sahig, ay kuminang sa kanyang mga mata at pilit na tumayo. Nagdilim ang mukha ni Jano sa isang iglap. Paano naging bulag ang batang Grandmaster na ito, pinipili itong walang kabuluhan? Ngumisi siya sa loob-loob, well, kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, Fenley Zhang. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa walang kabuluhang ito, titigil na siya sa pagiging apprentice ng master. Si Fenley ay walang kapansin-pansing background. Pati ang matandang yan ay kumampi sa kanya, kaya kahit patayin siya, walang gulo. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-daang ginawa itong isang kamao, at hinampes ng tame time. Kasabay ng nakakatusok na pagkabasag ng tunog, ang kamao ay malakas na tumama sa dibdib ni Fenley. Thum! Bumagsak ang buong katawan ni Fenley sa dingding, bumagsak ang isang bahagi ng kanyang dibdib at dumura siya ng mga subo ng sariwang dugo. Huminga siya ng napakalaking hangin, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, binigyan si Jano ng isang baluktot ng ngiti, meron. May isa pang suntok. Nang makita ito, si Nien, na tumabi, ay medyo nagulat. Nagtataka siya kung bakit pipiliin ni Lito ang isang taong tila walang talento bilang kanyang apprentice. Ngayon ay mas naintindihan na niya. Si Fenley na ito ay nagtataglay ng tiyaga at pagkahumaling na higit pa sa karaniwang tao. Ang kapangyarihan na maaaring ilabas ng bagay na ito ay maaaring malampasan ang mga likas na talento. Ang mukha ni Jano ay mukhang hindi kapani-pani walang pangit, ang kanyang mga mata ay puno ng masamang hangarin na pumatay.
Ngumisi siya, inilabas ang kanyang huling suntok. Boom! Ipinadala si Fenley na lumipad sa malayo, nakahiga sa lupa nang walang anumang palatandaan ng buhay. Si Nayen ay may nag-aalalang ekspresyon, bumantong hininga sa loob. Masyadong walang awa si Jano na ito. Ang suntok na iyon ay halos sumire sa kalahati ng meridian system ni Fenley. Sa kasong ito, kahit na tinanggap siya ni Lito bilang isang disipulo, ang kanyang kinabukasan sa martial arts ay tapos na. Lumakad si Jano sa harap ni Lito, ikinulong ang kanyang mga kamay, "Guro, dapat mong makita iyon, kumpara sa walang kwentang taong iyon, ako ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong disipulo." Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Lito, dumiretso siya sa paglalakad patungo kay Fenley. Inikat niya ang kanyang kamay, at isang pulang elixir ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Elixir. Nang makita ang tableta, kumikinang na parang apoy at puno ng masaganang espiritual na enerhiya, sabay na ipinakita ni Wenwen at Elder Yan ang mga pagpapahayag ng pananabik. Dapat malaman na ang mga elixir ay mahahalagang bagay, lalo na ang nasa kamay ni Lito. Napuno ito ng espiritual na enerhiya, na nagpapahiwatig na ito ay isang top-grade na elixir, na mas mahalaga. Pinitik ni Lito ang kanyang daliri, at isang pulang tableta ang pumasok sa bibig ni Fenley, agad na naging pulang kinang at pumasok sa kanyang tiyan. Biglang nanginig ang katawan ni Fenley, nagbuga ng mahinang pulang ilaw ang kanyang balat, at tumulo ang malalaking butil ng pawis. Ngunit sa isang iglap ay nawala ang mga galos sa kanyang katawan, at ang kanyang maputlang mukha ay muling namumula. Ano? Maging si Wenwen, na isang middle rank master, ay nagulat at hindi maisara ang kanyang bibig sa eksenang ito. Agad siyang nagtungo upang tingnan ang kalagayan ni Fenley. Ang sumunod na segundo, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto. Hindi mapigilan ni Nayen na magtanong, "Lolo, kumusta na siya?" Nanginginig sa pagkagulat ang boses ni Wenwen, na ibalik na ang lahat ng kanyang meridian, nawala rin ang mga panloob na pinsala, at maging ang tigas ng kanyang mga kalamnan at buto ay tumaas ng higit sa 3 beses. Nang muli niyang tingnan si Lito, ang kanyang mga mata ay mas gumagalang kaysa dati. Hindi mapigilan ni Nayen na palihim na mapabuntong hininga. Si Lito na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao, iniisip lang kung ang pil na ito ay pinino niya. Sa gilid, yumuko si Elder Yan kay Lito at magalang na sinabi, "Master Argel, patawarin mo ang aking prangka, si Fenley ay katamtaman sa talento. Ang pagkuha sa kanya bilang isang disipulo ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Sa mga tuntunin ng talento sa martial arts, sina Jano at Marilyn ay parehong top-notch. Hindi ako tumitingin sa talento kapag kumukuha ng alagad." Tumayo si Lito habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay at walang pakialam na nagsalita, "Tingnan ko lang ang karakter." Ang isang taong may mahinang karakter, gaano man kataas ang kanyang talento, ay basura lamang. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na naging matigas ang ekspresyon ni Jano. Si Marilyn ay nagsuot din ng hindi komportable na mukha. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nilapitan si Lito, "Master Argel, lagi kitang hinahangaan, ngunit ngayon ay tila bagaman ikaw ay makapangyarihan, ang iyong paghuhusga ay nag-iiwan ng maraming kailangan." Nang marinig ito, tumawa si Lito at sumulyap kay Fenley, "Italo natin, siya ang magiging kampyon ng kompetisyong ito ngayon." Iba-iba ang reaksyon ng karamihan sa kanyang mga sinabi. Naniniwala sina Master Yan at Jano at iba pa na ang Young Master ay masyadong mayabang. Kahit na siya mismo ay lubos na may kakayahan, walang paraan na mabibigyan niya ng kapangyarihan ang isang walang kwentang tao na biglang maging makapangyarihan. Si Wenwen ay hindi rin masyadong naniniwala sa kanya, bahagyang umiling. Sa sandaling ito, ang ingay mula sa labas ay nagpapahiwatig na ang kompetisyon ay magsisimula na. Umalis si Master Yan kasama si Jano at ang iba pa. "Lito, medyo exaggerated ang mga salita mo ngayon, sa tingin mo ba? Maaari itong makasira sa reputasyon mo," hindi napigil ang payuhan ni Wenwen. Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap at umiling, "Walang pagmamalabas, pumunta ka lang." May iba pang gustong sabihin si Wenwen, ngunit pagkatapos mag-alinlangan saglit, pinili niyang hindi at magalang na lumabas ng silid. Master Argel. Isang muling nabuhay na Fenley ang nagpapasalamat na yumuko at pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang pagkalito, "Guro, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo ako piniling kunin bilang iyong disipulo, kung tutuusin." Ibinaba niya ang ulo, namumula ang mukha sa kahihiyan. Ngumiti si Lito, "Napakaswerte mo, kung hindi mo ako nakilala, ang potensyal na nasa loob mo ay hindi kailanman napukaw." Nalilitong tanong ni Fenley, "Ano ang ibig mong sabihin?"
Tumingin si Lito sa ibang lugar at dahan-daang sinabi, ang mga talento ay nag-iiba sa bawat tao, ang ilang mga tao ay likas na mahusay sa pag-aaral, ang ilan ay may mataas na density ng buto, ang ilan ay may malakas na mga katangian ng pamumuno. At ikaw? Tumingin siya kay Fenley, napakunot ang kanyang mga labi, kung sino man iyon sa iyong ka-level, namatay na sana sila dahil sa internal injuries dahil sa 10 suntok ni Jano. Kahit naubusin nila ang elixir ko, wala itong saysay. Biglang naunawaan ni Fenley, ibig mong sabihin, ako ay hindi pangkaraniwang nababanat. Humigit kumulang kaya. Tumango si Lito. Ang mas malalim na implikasyon, alam niyang hindi maiintindihan ni Fenley. Mula sa unang sulyap kay Fenley, nakita niya, sa kanyang pagpasok ng paningin, isang malabong gintong halo na tumatakip sa kanyang mga organo at buto. Isa ito sa 1,000,000 natatanging pangangatawan, hindi lamang sa pagiging lubhang matibay ngunit kahit na nasugatan, ang bilis ng pagbawi ay mas mabilis kaysa sa karaniwang mga tao. Inakala ng lahat na ang mahimalang paggaling ay dahil sa elixir, ngunit higit sa lahat ang kakaibang pangangatawan ni Fenley ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sinasabi mo na maaari akong maging kampyon, tila imposible iyon. Ibinaba ni Fenley ang kanyang ulo sa kahihiyan. Napangiti si Lito at tinapik ang kanyang balikat, walang imposible. Kung maaari kang maging isang kampyon, handa ka bang magtiis ng ilang hirap? Malakas na tumango si Fenley, hindi natitinag ang kanyang tingin, handa ako, hindi ako natatakot sa paghihirap o pagod hanggat hindi ako mamamatay. Mabuti. Naglabas si Lito ng 2 elixir, ang isa ay puti at ang isa ay itim, lunukan mo ito. Ang puti ay isang bone refining pill, at ang itim ay isang chi concentrating pill. Nang walang pag-aalinlangan, agad na nilunok ni Fenley ang mga table tasks. Halos sa isang iglap ay namula ang kanyang mukha. Nagsimulang maglabas ng mga ingay ang skeletal structure ng kanyang buong katawan, na para bang binabali ang bawat pulgada ng kanyang mga buto. Ang ganitong sakit, kung ay dudulot sa isang ordinaryong tao, ay maaaring naging sanhi ng pagkawala ng malay o kahit na mabaliw kaagad. Ngunit sa kabutihang palad, nakatiis si Fenley. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay nagsimula na siyang gumaling. Basang-basa na ng pawis ang buong damit niya. Ang pagpino ng buto ay kumpleto na ngayon. Ang lakas ng iyong mga buto ay 10 beses kaysa sa nakaraan, sabi ni Lito sa isang payapang paraan. Sa sandaling ito, nagsimulang magkabisa ang chi concentrating pill. Nagsimulang uminit ang katawan ni Fenley. Parang kumukulo na ang dugo niya, para bang ang kapangyarihan sa loob ng katawan niya ay isang nakulong na hayop na nangangailangan ng vent. Ah! Umungol siya, sabay suntok sa pader. Boom! Isang malaking butas ang natangay sa dingding. Si Fenley ay lubos na natigilan, nakatingin sa sarili niyang kamao na hindi makapaniwala. Tumango si Lito, Tara na. Tara na. Huminga ng malalim si Fenley, baka sa kanyang mga mata ang pag-asa habang naglalakad siya palabas kasama si Lito. Kabanata 674. Nang dumating sina Lito at Fenley sa venue ng kompetisyon, puspusan na ang paligsahan. Mayroong 10 katunggali mula sa federation at sa delegasyon. Sa sandaling ito, 5 sa mga delegasyon ang natalo, habang ang delegasyon mula sa bansang ito ay nakaranas ng 7 pagkatalo. Sa unang tingin, ang delegasyon mula sa ibang bansa ay lumilitaw na may malinaw na kalamangan. Gayunpaman, habang sinusuri ni Lito ang natitirang pangkat ng bansang ito, bahagyang tumalim ang kanyang tingin. Sa mga natitira pang trio, isang kabataang nakaitim na nakadamit ang nakatayo sa sulok, na nakakuha ng kanyang atensyon. Natahimik siya, pinagmamasdan ang kompetisyon na naka-cross-arm, at isang mapanuksong ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Siya ay medyo payat at hindi partikular na kapansin-pansin sa unang tingin. Samantala, mataas ang sigasig sa loob ng delegasyon mula sa ibang bansa na tila hindi pinapansin ang kanyang presensya. Gayunpaman, agad na nakilala ni Lito na ang kakayahan ng kabataang ito ay nahihigitin ni Jano. Siya ay talagang isang bihirang cultivation genius. Ang delegasyon ng ibang bansa ay malamang na magderanas ng isang pag-urong. Sa sandaling ito, napansin din ni Jano at Marilyn, ang 2 tao sa entablado, sina Lito at Fenley. Hindi napigilan ni Jano ang kanyang pananabik, sinabi ni Jano kay Lito, Guro, nakikita mo ba ito? Madali para sa Atman na maging kampyon, hindi na kailangan pang magpakita ang tauna na iyon. Umiling lang si Lito at hindi siya pinansin, pumunta sa lugar ng mentor. Tulad ng ginawa niya, ang delegasyon ng bansang ito ay natalo ng isa pang kalahok, na naiwan lamang ng 2. Ang nanalong katunggali sa entablado mula sa ibang bansa ay pinangalanang Randigao. Bukod kina Jano at Marilyn, siya ang pangatlo sa pinakamalakas sa koponan.
Matapos talunin ang tatlong contestants, nagniningning na siya ngayon, nagniningning ang buo niyang katawan sa kasiyahan at kumpiyansa. Kayong dalawa na lang ang natitira sa delegation, bakit hindi na lang aminin ang pagkatalo? Nag-cross arm si Randy at Ninisian. Ang kanyang mga pag-atake ngayon ay lubhang walang awa. Ang tatlo na natalo sa kanya ay nabalian ng kamay o binti. Natuwa rin ang mga manunood mula sa ibang bansa, na nakangiti sa lahat ng dako. Ngunit ang binata na nakaitim ay nanatiling walang kabuluhan, na nagpapakita ng isang misteryosong malamig na ngiti. Tumahol si Randy, sino sa inyong dalawa ang gustong mamatay? Humakbang pasulong ang binatang nakaitim, hindi umimik bagkos ay tahimik lang na nakatitig kay Randy. Ngumisi si Randy, nanunuya na sinabing, bakit ang tahimik mo? Are you mute? I don't bully the disabled. Nang matapos siyang magsalita ay nawala na ang nakaitim na binata. Lumiit ang mga mata ni Randy, nakaramdam ng gulo, ngunit bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Boom! Siya ay pinalipad, nagluwa ng isang subo ng dugo at natamba sa sandaling siya ay bumagsak sa sahig. Nang masaksihan ito, tumahimik ang buong venue. Ang masiglang audience mula sa ibang bansa ay biglang natigilan, na sinundan ng kaguluhan. Ang delegasyon sa panig na ito, na kinakatawan ni Elder Yan, ay bahagyang binago ang kanilang mga ekspresyon sa mukha, mukhang itong binatang nakaitim na ito ang alas ng delegasyon ng East Country. Bahagyang kinukat ng binata na nakaitim ang kanyang mga labi, walang pakialam na nagsabi, ang pangalan ko ay Miguel. Inaasahan ko ang iyong patnubay. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang lalaki mula sa delegasyon ng siya Country, nahamanin si Miguel. Gayunpaman, sa sandaling tumayo ang lalaki sa entablado, si Miguel ay naghagis ng suntok, na inilunsad siya sa hangin. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 10 segundo. Natigilan ang lahat. Kasunod nito, ang delegasyon ng Sha Country ay nagpadala ng ilang tao pasulong, lahat sila ay agad na ipinadala ni Miguel. Napangiti si Miguel, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Ano? Ito ba ang kalibre ng Sha Country mo? Umakyat si Marilyn sa entablado, malamig na sinabi, hinahamon kita sa isang tunggalian. Pagkasabi nito, sinimulan niya ang pag-atake, tumalon ang kanyang figure at nagpadala siya ng sipa patungo kay Miguel. Si Miguel ay mabilis na tumabi, ang kanyang palad ay nagmula sa isang malabong asul na halo, na lalong mabilis na umiikot na parang ipu-ipo. Nang makita ito, ang mga mata ni Elder Yan ay humigpit, sumigaw siya, Marilyn, umiwas ka kaagad. Hehe. Huli na. Nagpakita si Miguel ng isang malamig at walang awa ng ngiti, isang mabangis na hampas ng palad. Mabilis na nag-react si Marilyn, ngunit ang kanyang braso ay nataman pa rin, na agad na nabasa ng dugo. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin, puno ng takot ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na may ganoong eksperto dito sa bansa. Alam niyang hindi siya kalaban ni Miguel, at ang patuloy na pakikipaglaban ay malamang na magbubuwis ng kanyang buhay. Natalo ako. Namula ang mukha ni Marilyn, at bumagsak siya sa stage. Sa sandaling ito, ang panig ng taga rito sa mga manunood ay sumabog sa isang bagyo ng palakpakan. Ang mga tao ay sumisigaw ng pangalan ni Miguel ng malakas, at pagkatapos ay bumaantong hininga sa direksyon ng kanilang bansa. Napabuntong hininga ang mga manunood ng kanilang bansa, inilagay ang kanilang huling pag-asa kay Jano. Tumayo si Miguel sa gitna ng entablado, may bakas ng panunuya sa mga sulok ng kanyang bibig, ang mga tinatawag na malalakas ng inyong bansa ay walang iba kundi ito. Sino pa ba ang nandito? Huwag mong sayangin ang oras ko. Sa puntong ito, umakyat si Jano sa entablado sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Kumpiyansa niyang sinabi, ang pangalan ko ay Jano Luo, ika-5 pwesto sa aming bansa Tiger List. Ang championship ngayon ay magiging akin. Ngumisi si Miguel, malamang hindi ka kwalipikado. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Jano, at tumalon siya pasulong, sumuntok. Ang kanyang kamao ay nagdala ng isang manipis na ugat ng pulang daloy ng hangin, isang panlabas na paglabas ng kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, ito ay medyo hindi pa rin nabuo. Anuman, bihira para sa isang kaedad niya na maunawaan ang panlabas na paglabas ng panloob na lakas. Ang madla, nang makita ito, ay nagpalakpakan ng pagsang-ayon. Si Jano mismo ay nakaramdam din ng hiya, sa paniniwalang hinding-hindi makakayanan ni Miguel ang suntok na ito. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Miguel, sinalubong ito ng isang kamao. Boom! 2 kamao ang nagbanggaan. Isang malakas na alon ng hangin ang kumalat sa lahat ng direksyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jano habang siya ay napaatras, umatras ng mahigit 10 hakbang at bumagsak sa entablado. Sa kabilang banda, si Miguel ay napaatras lamang ng 3 hakbang, ang kanyang mukha ay kalmado.
Kung sino ang mas malakas, kung sino ang mas mahina, ay napakalinaw. Nabaluktot ang mukha ni Jano sa ayaw. Umakyat siya pabalik sa entablado, sumisigaw sa galit, labanan ka ulit. Nag-iba ang mukha ni Elder Yan, hinawakan niya ito, Jano, hindi. Wala kang laban sa kanya, kung magpapatuloy tayo, natatakot akong may panganib. Hehe, ito ba ang level mo? Ito ay basura. Isang beses tumingin si Miguel sa delegasyon mula sa ibang bansa at itinuro ang natitirang dalawang miyembro na hindi pa nakakalaro, kayo, halika at lumaban. Nahihiyang umiling ang dalawa. Kung tutuusin, kahit si Jano ay walang kapantay para sa kanya. Kung aakyat sila, isa lang itong pagpapakamatay. Tumawa si Miguel, kung ganoon, ang kampyon ay atin, mula sa bansang ito. Napabuntong hininga si Elder Yan, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Kailangan ba nilang aminin ang pagkatalo ngayon? Teka lang, may isa pang tao. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating, walang pakialam sa tono. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng tunog upang makita ang isang boy grandmaster na nakasuot ng maskara at si Fenley ay naglalakad. Master, ang pagpayag sa tauna na ito na umakyat ay ginagawa lang nating kalokohan ang ating sarili. Jano said with a grave face. Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap at casual na tumugon, sa tingin ko mas biro ka. Sa mga salitang iyon, si Jano ay nawala ng malay sa isang sagot, ang kanyang mukha ay namumula sa pagkadismaya. Tahimik na nagsalita si Marilyn kay Elder Yan, hayaan na lang ba natin silang gumawa ng eksena? Tandaan, seryosong okasyon ito. Umiling si Elder Yan, wala na tayong maraming mapagpipilian ngayon, maaari lamang tayong umasa sa pinakamahusay. Habang nakatingin sa kanila ang lahat, umakyat sa stage sina Lito at Fenley. Siya ang kalaban mo. Itinuro ni Lito si Fenley, nakikipag-usap kay Miguel. Tinitigan ni Miguel si Fenley, naramdaman ang mahinang aura, malamig na tumawa, at sinabing, hindi siya karapat-dapat. Karapat-dapat man siya o hindi, malalaman natin pagkatapos ng isang pagsubok. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Lito, sa halip, tinitigan niya si Fenley. Tumanggaw si Fenley, lumapit kay Miglay na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Hehe, kung ihahatid mo ang sarili mo sa kamatayan mo, then I'll oblige. Ang mga mata ni Miguel ay masama at ang kanyang mukha ay biglang sumikip habang siya ay mabilis na nakarating sa isang suntok. Bang! Si Fenley ay hindi nakapag-react sa oras, ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik. Ang daming tao sa ilalim ng entablado ay napatapak ang kanilang mga paa sa pagkadismaya, bakit nila hahayaang magsayang iyon sa entablado, ang young master ay nagpapakawalang isip lang. Gayunpaman, bago pa man matapos ang kanilang mga salita, ang lahat ay namangha sa sumunod na eksena. Nagawa ni Fenley na bumangon, inalis ang alikabok sa sarili, at tila hindi nasaktan. Muli siyang naglakad palapit kay Miguel. Bahagyang nagbago ang mukha ni Miguel. Medyo nagulat siya, pero inisip niya na baka sakali lang. Nakangiting sinuntok niya ang isa pang suntok. Bang! Muli, pinalipad si Fenley. Gayunpaman, mabilis siyang bumangon at muli ay tila hindi nasaktan. Biglang nagkontrata ang mga mata ni Miguel, naisip niya, imposible ito. Nagamit ko na ang 70% ng lakas ko sa suntok na iyon. Sa lahat ng pamantayan, dapat ay patay na siya ngayon. Huminga siya ng malalim at sunod-sunod na suntok muli. Si Fenley, tulad ng isang punching bag, ay paulit-ulit na itinumba, ngunit sa bawat oras na siya ay bumangon muli. Sa wakas, humihingal si Miguel, halatang pagod at hindi na makahabol. Samantala, nang makita ang eksenang ito, halos malaglag ang panga ni Elder Yan at ng iba pa. Pinunasan ni Jano ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, naghihinalo na maaaring may nakikita siya. Ilang saglit lang, sinuntok siya ni Miguel at halos mawala na siya ng kakayahang kumilos. Kaya bakit si Fenley, sa kabila ng marami pang suntok, ay tila hindi naapektuhan? Fake ba ito? Sa sandaling ito, kinausap ni Lito si Fenley, na nagsasabing, gamitin ang formula na itinuro ko sa iyo at ipunan ang iyong lakas. Naintindihan? Oo, Master. Tumugon si Fenley at agad na ipinikit ang kanyang mga mata, tahimik na binibigkas ang formula. Biglang bumangon ang agos ng puting usok mula sa kanyang katawan. Binuksan niya bigla ang kanyang mga mata, isang matalim na kislap na putok mula sa kanyang mga mata, na pilit na iniiwas ni Miguel ang kanyang tingin. Ha! Naramdaman ni Fenley ang isang surge of power na dumaloy sa buong katawan niya, na parang sasabog na siya. Siya ay bumaril tulad ng isang palaso mula sa isang busog, ang kamao na bumababa mula sa itaas. Boom! Bumaba ang kanyang kamao sa ulo ni Miguel, na likas na itinaas ang sariling kamao para harangin. Bang!
Nagsalpukan ng mga kamao, nagpakawala ng nakakatunog na kalabog na umalingaw-ngaw sa kanilang mga retena. Halos kaagad, ang sahig sa ilalim ni Miguel ay bumukas upang bumuo ng isang malaking bunganga. At ang kanyang mukha ay namutla sa gulat, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa lubos na kawalang paniwala. Bakit? Paano tataas ng 100 beses ang aura ng kalaban sa maikling panahon? Iyan ay ganap na laban sa lahat ng dahilan. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng matinding sakit mula sa kamao at braso ni Miguel. Ang kanyang kamao at braso ay bumuka na may hindi mabilang na mga sugat, bahagyang nagsiwalat ng puting buto. Maliwanag, ang braso niyang ito ay wala ng silbi ngayon. Malungkot ang mukha ni Miguel, ngunit alam din niyang mas malakas ang kalaban kaysa sa kanya. Napakalamig ng kanyang ekspresyon habang nakatitig kina Fenley at Lito, na may kamandag na pagpapahayag, kayong dalawa, tatandaan ko ito. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Tiningnan ni Fenley ang huling kalahok mula sa bansang ito at nagtanong, gusto mo pa ba akong hamanin? Nang nasaksihan ang kakilakilabot na lakas ni Fenley, nanginginig na ang mga paa ng lalaki na parang ipa, ang kanyang mukha ay namutla sa takot, susuko na ako. Susuko na ako. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa buong field ang tunog ng matatalim na pag-intake. Kasama sina Master Yan at Jano, ang mukha ng lahat ay puno ng hindi paniniwala. Tagumpay. Ang dapat na basura, ay talagang nanalo. Mahigpit na kinagat ni Marilyn ang kanyang labi, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lito, na walang pakialam na nakatayo sa entablado. Ang kanyang emosyon ay hindi kapani-pani walang halo-halong. Sa isang banda, nakaramdam siya ng panghihinayang sa mga sinabi niya noon. Sa kabilang banda, mas tumindi ang paghanga niya sa Young Master kaysa dati. Isang lalaking tulad niya, na nananatiling kalmado habang nasa ilalim ng matinding pressure, ang naging ehemplo ng kanyang Prince Charming. Nang sa wakas ay nerehistro na ng lahat ang kinalabasan, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa mga manunood. Ngunit sa panig magbansang ito, nagkaroon lamang ng komunal na buntong hininga ng pagkatalo. Kabanata 675. Lolo, ginawa niya talaga. Paano niya nagawa? Si Nayen ay napuno ng hindi paniniwala, nakatingin kay Lito sa entablado. Si Wenwen ay nagbigay ng mapait na ngiti, bumantong hininga at sinabing, hindi lang ikaw, kahit ako ay hindi ko inaasahan ito. Isang Young Master, ang taong ito ay nangangako. Tiyak na siya ay magiging matayog sa hinaharap. Maya-maya, nagsimula na ang award ceremony. Tumayo si Fenley sa podium, hawak ang trepeyo ng kampyonato sa kanyang mga kamay. Tumabi sina Jano at Marilyn, labis na nahihiya ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, kalahating oras na ang nakalipas, si Fenley pa rin ang walang kwentang tao, na pinaalis nila. Ngunit sa isang kisap mata, natalo ng walang kwentang taong ito ang mga kalaban na mas malakas pa sa kanila. Nang matapos na ang lahat, lumapit si Elder Yan kay Lito, bahagyang yumuko at sinabing, Master Argel, salamat sa iyong tulong ngayon, nanalo ang aming delegasyon sa kompetisyon. Ikinararangal namin kung sasama ka sa amin sa pagkain. Hindi tumanggi si Lito at tumango. Sa oras na ito, ang tingin ni Marilyn ay dumaan sa eksena ng paligsahan, pagkatapos ay nagpakita ang kanyang mukha ng sarkastikong ekspresyon, hindi naman dumating ang lalaking iyon. Alam kong wala siyang lakas ng loob. Ngumisi si Jano, kahit na alam ni Lito ang kanyang sarili, ang pagdating ngayon ay kahihiyan lang ang kanyang sarili. Nang marinig ang pangalang, Lito, parehong nagulat sina Wenwen at Nayentang. Sumulyap si Wenwen kay Lito, walang nakitang reaksyon mula sa kanya, pagkatapos ay lumingon kay Jano at nagtanong, sino itong Lito na sinasabi mo? Mapanlate na sagot ni Jano, siya ay isang tulala lang na may kaunting kasanayan na mahilig magpakitang gilas. Malamig na bumantong hininga ang isang batang babae, nagkaroon pa siya ng hindi naaangkop na pag-iisip tungkol sa aming Marilyn. Ngunit ang mata lang ni Marilyn ay ang Young Master, paano siya magkakaroon ng interes sa talunan na iyon? Si Marilyn ay naging kulay rosas, nagmamadaling pinipigilan ito, kalokohan, hindi. Pagkasabi noon ay nahihiya niyang sinulyapan ang batang Grandmaster. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halos mabulunan si Wenwen sa kanyang laway, at kinagat ni Nayen ang kanyang labi upang pigilan ang kanyang pagtawa. Master Tang, may problema ba? Curious na tanong ni Old Yan. Hindi napigilan ni Nayen na sabihin, talagang talentado kayo, hindi ba si Lito? Ubo. Nang malapit nang ihayag ni Nayen ang katotohanan, si Wenwen Tang ay umubo sa gilid, naputol ang kanyang mga salita. Si Nayen, sa pagiging mabilis, ay agad na pinatahimik ang sarili. Sa puntong ito, bigla niyang naunawaan kung bakit magsusuot ng maskara si Lito. Siguradong may magandang palabas na mapapanood mamaya.
Maya-maya, nagsimula na ang lahat patungo sa restaurant. Nasugatan ang braso ni Marilyn, at ginamo siya ni Lito sa sasakyan habang nasa biyahe. Si Marilyn ay tumingin kay Lito ng may pagmamahal at nahihiyang nagtanong, Master Argel, maaari ba akong magtanong? Walang pakialam na tumugon si Lito, sige. Nag-alinlangan si Marilyn, ngunit sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong, may girlfriend ka ba? Oo. Ang sagot ni Lito ay napakatapat. Kaagad, si Marilyn ay puno ng pagkabigo. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko, ano ang tingin mo sa akin? Sumulyap si Lito sa kanya, ano ang gusto mong sabihin? Marilyn gazed at him with deep affection, I'm willing to be the woman behind you. I don't need status or recognition as long as I can be with you. I would be contented. Pagkasabi nito, si Marilyn ay namangha sa sarili. Siya ay isang marangal na binibini, isang henyo sa martial arts, na lumaki na hinahangaan ng lahat, palaging nagdadala ng hangin ng pagmamataas. Hindi niya akalain na darating ang araw, para sa isang lalaki, kaya pa niyang isuko ang kanyang katayuan at pagkilala. Ngunit walang ibang paraan, ang batang Grandmaster ay masyadong karismatiko, na nagparamdam sa kanya ng pagkatalo. Sabik na hinihintay ni Marilyn ang tugon ni Lito. Gayunpaman, hindi nagsalita si Lito ngunit umiling lamang at tumawa. Medyo nagalit si Marilyn. Sa kabila ng kanyang kabab ang loob, natawa ang kabataang Grandmaster. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi mo ba ako gusto? Marilyn was extremely discontented. Walang pakialam na sinabi ni Lito, maiintindihan mo kung bakit sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, dumating ang sasakyan sa restaurant. Pumasok ang lahat sa pribadong silid, natural na nakaupo si Lito sa pangunahing upuan, kasama sina Wenwen, Nayen, at Fenley sa magkabilang panig. Tumayo ang matandang yan at magalang na hinarap si Lito, Master Argel, walang media o tagalabas dito. Maaari mo bang ihayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan, na nagpapahintulot sa amin na masaksihan ang iyong marangal na mukha? Sa likod ng maskara, isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lito. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Dama po ang kamay ni Lito sa maskara. Ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa kanya, naghihintay sa pag-asa. Gayunpaman, biglang binasag ni Lito ang katahimikan, ang Lito na kasasabi mo lang. Umiling si Master Yan, bakit binigkas ang bastos na iyon? Minsan niyang sinaktan ang mga daliri ni Jano, hindi ko pa nasettle ang score na ito sa kanya. Mukhang hindi rin komportable si Jano, guro, sa napakasayang sandali, huwag na nating banggitin ang batang iyon. Tumango si Marilyn, guro, ikaw ang araw sa kalangitan, habang si Lito ay isang malabong alitaptap. Hindi niya kayang ikumpara sa iyo ang lahat, huwag mo siyang pansinin. Katulad nito, ang iba pang mga delegado ay nagpahayag ng kanilang paghamak kay Lito. Kanina, si Lito ay nagdulot sa kanila ng labis na kahihiyan. Gustong-gusto ng lahat na samantalahin ang pagkakataon na tatakan siya. Sa sandaling iyon, dahan-daang tinanggal ni Lito ang kanyang maskara. Halos agad-agad, huminto ang tunog sa silid, napakatahimik na naririnig ng isa ang pagbagsak ng pin. Maliban kina Wenwen, Nayan, at Fenley, lahat ng iba ay parang nabulunan, nagpapakita ng pagkabigla na mahirap ilarawan. Lito. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay nagawang pisilin ni Master Yan ang dalawang salitang ito. Hinubad ni Lito ang kanyang maskara at nanatiling tahimik, sa halip ay kinuha niya ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain ng mahinahon. Bang! Hinampis ni Jano ang kanyang kamay sa mesa, tumayo at pumutok, ano, ikaw? Pinagluloko mo ba kami? Ang parehong pagkalito ay naaninag sa mga mukha ni Marilyn at ng iba pa. Walang paraan na si Lito ay maging isang batang Grandmaster. Gayunpaman, biglang nagsalita si Wenwen na may malamig na tono, how dare. Nasa harapan mo ang Grandmaster, sino ka sa tingin mo, para maging napakawalang galang? Lumiit ang leeg ni Jano. Tumanggi siyang maniwala na si Lito ang batang Grandmaster, ngunit walang duda sa pagiging patunay ni Wenwen bilang isang mid-level na Grandmaster. Nabigla, gumapang si Headmaster Yan mula sa kanyang pagkatulala at tumayo. Pagtingin kay Wenwen, nagtanong siya, Master Tang, ikaw ba? Sigurado ka bang siya ang batang Grandmaster? Hinaplos ang kanyang balbas, sumagot si Wenwen, syempre. Napanood ko nang matalo niya si Aberetsu sa Ghost Flame Sect. Nagawa sana kung hindi dahil sa intervention ni Lito. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Headmaster Yan na dumilim ang mundo sa paligid niya, napaatras siya ng hindi matatag at halos madapa. Mabilis siyang sinuportahan ng ilang kinatawan. Master Argel. Itinulak palayo ang ilang mga mag-aaral, si Headmaster Yan ay may hindi kapani-pani walang malungkot na ekspresyon.
Lumingon siya kay Lito at yumuko, sana ay patawarin mo ang aming mga nagawang kasalanan. Kung mayroong anumang masamang damdamin, handa akong tanggapin ang parusa sa ngalan ng aking mga mag-aaral. Tumingin si Lito kay Headmaster Yan ngunit nanatiling tahimik, isang kunot sa kanyang noo. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Headmaster Yan, Guro, kung kailangan mong parusahan, kahit na ang halaga ng lumang buhay na ito, wala akong reklamo. Supervisor Yan. Nag-aatubiling mukha si Jano, may sasabihin sana, ngunit bago niya magawa, itinaas ni Elder Yan ang kanyang kamay at sinampal siya. Galit niyang saway, walang kwenta ka, dali-dali kang humingi ng tawad sa iyang Grandmaster at lumuhod ka. Nag-aatubili na lumuhod si Jano. Si Elder Yan ay nagbigay ng isa pang sipa, bilasan mo at humingi ng tawad. Sumagot si Jano sa mapurol na tono, I'm sorry. Pagkatapos ay pinakawalan ni Elder Yan ang mga kamao at sipa, magsalita ka ng mas malakas. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi ba obvious na hindi pa ako kumakain? Jano mumbled under his breath. Gayunpaman, sa takot sa isa pang pambubugbog mula sa kanyang guro, malakas niyang sinabi, I'm sorry. Pinagmasdan ni Lito si Elder Yan, isang pahiwatig ng panunuya na naglalaro sa kanyang bibig na sulok. Sa panlabas, tila humihingi ng tawad ang matanda, ngunit malinaw na naglalaro siya ng daya para iligtas si Jano. Kung gusto mong tanggapin ko ang paghingi ng tawad, hindi imposible, walang pakialam na wika ni Lito. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na lumiwanag ang mga mata ni Elder Yan at mabilis niyang sinabi, pakiusap, Grandmaster. Hanggat mapapatawad mo si Jano, handa siyang gawin ang lahat. Dapat niyang malaman, kung nasaktan niya ang young Grandmaster at ang bagay na ito ay umabot sa kanilang bansa, ang kinabukasan ni Jano ay tiyak na masisira. Pumalakpak si Lito para Senador Yason ang waiter, magdala ka ng 5 bote ng pinakamalakas mong alak. Hindi nagtagal, 5 bote ng matapang na alak ang dinala. Nakangiting sinabi ni Lito kay Jano, pagkatapos maubos ang 5 bote na ito, nang hindi nag-iiwan ng isang patak, ituturing kong pinatawad na ang sama ng loob sa pagitan natin. Ang mukha ni Jano ay isang nakakatuwang pagpapakita ng emosyon, mula sa mapatla tungo sa pula pagkatapos ay naging itim. Ayaw ni Lito na gumawa ng mga kaaway, ngunit hindi siya gaanong banal kaya madali niya silang patawarin. Bumalik sa bar, dahil sa pang-aakit ni Jano at ng kanyang mga tauhan, minsan na siyang sumali sa isang paligsahan sa pag-inom. Ngayon, ang 5 bote ng matapang na alak ay walang alinlangan na isang tahasang insulto sa dignidad ni Jano. Walang ibang pagpipilian si Jano kundi mag-atubili na kumuha ng bote at lagokan ito, isang pagniwi sa kanyang mukha. Para sa isang karaniwang tao kahit isa na may mahusay na pagpapaubaya sa alkohol, kalahating bote ng naturang alak ang magiging ganap na limitasyon. Matapos mag-atubili na uminom ng isang bote, namula ang mukha ni Jano at nagsimula siyang umindayog. Nang makita ito, hindi napigilan ng nakatatandang yan na sabihin ang kanyang pag-aalala kay Lito, Master Argel, sa sobrang lakas ng alak, sa 5 bote ay maaaring madala si Jano sa ospital. Napangiti si Lito, mas gugustuhin mo bang magpa-ospital siya dahil sa pag-inom o dahil sa pambubugbog ko? Hindi makapagsalita, nabulunan si Elder Yan sa kanyang mga salita, hindi nang ahas na makipagtalo pa. Umabot ng halos kalahating oras si Jano para maubos ang 5 bote ng matapang na alak. Sa oras na iyon, lasing na siya. Kung hindi dahil sa malakas niyang pangangatawan mula sa ilang taon ng pagsasanay sa militar, baka bumagsak na siya. Sa kabilang banda, si Lito, masayang pinagmamasdan ang buong proseso habang tinatangkilik ang kanyang pagkain ng buong garlic. Sa wakas, nang ibaba ni Jano ang bote ng alak, tumawa si Lito, halika, kumain ka na. Mapula ang mga mata ni Jano, sa sandaling makita niya ang ulam, bigla siyang nabusalan at sumugod sa galit. Sumipol si Lito, mukhang hindi naiinom ang taong ito sa buong buhay niya. Nakagawa ako ng mabuti. Lahat ay nakinig sa kanyang mga salita, lahat ay may pagtataka sa mukha. Ito ay tinatawag na paggawa ng mabuting gawa. Gayunpaman, dahil sa reputasyon ng young master, lahat ay tumango at tumawa bilang pagsang-ayon, walang naglakas loob na magtanong. Hindi mapigilan ni Lito na mapamura sa kanyang puso. Ito ang matinding katotohanan. Kung may hawak kang mataas na posisyon at malakas na kapangyarihan, kahit anong sabihin mo, tama o mali, walang tatanggi sa iyo, baka kumilos pa sila ng labag sa kanilang kalooban na sumang-ayon sa iyo. Ngunit kung ikaw ay walang pera, kahit sino ay nangangahas na guluhin ka, kahit ang paghinga ay isang pagkakamali. Sa sandaling ito, ibinaba niya ang kanyang chopstick, tapos na akong kumain, excuse me. With that, tumayo siya at umalis. Nang makita ito, mabilis na tumayo sina Wenwen, Nayen, at Fenli at sinundan si Lito palabas.
Sa puntong ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Elder Yan, na paluhod ng husto sa kanyang upuan. Ah! Isang mahabang buntong hininga ang ibinigay niya, salamat. Salamat sa Diyos. Master Yan, bakit hindi ka ngayon lang nagsalita para kay Kuya Jano? Halos mamatay na siya sa lasing. Tanong ng isang estudyante. Umiling si Master Yan, walang magawa at galit, hindi mo talaga naiintindihan ang kalubhaan ng mga bagay. Siya ang young master na nag-iisang nilipol ang dalawang malalaking pamilya dito, na nag-iisang humarap kay Abe Retso. Sa kanyang lakas, kung gusto niya akong patayin, wala na akong kapangyarihang lumaban. Tumingin siya sa mga tao, nang hihinayang sinabi, nalampasan mo ang isang gininto ang pagkakataon. Kung nakipagkaibigan ka sa kanya, ang isang casual na payo mula sa kanya ay maaaring makinabang ng husto sa iyo. Si Fenley ay isang buhay na halimbawa. Sayang naman. Sa mga salitang ito, napagtanto ng lahat kung anong uri ng pagkakataon ang napalampas nila. Ang lahat ay labis na naiinggit kay Fenley, nakakaramdam ng matinding panghihinayang sa kanilang mga puso. Ang pinaka-nababagabag na tao sa sandaling ito ay si Marilyn. Hindi niya napigilan at tinakpan niya ang mukha niya para umiyak, I was too stupid. Sinabi sa kanya ni Lito ng higit sa isang beses na siya ang young master. Sisihin mo siya sa pagiging walang isip, masyadong matigas ang ulo, iniisip na siya ay nagyayabang, nagsisinungaling at nanlilinlang. At nang umalis si Lito ngayon, hindi man lang siya nilingon. Malinaw, siya at ang young master ay nakatadhana na hindi mag-cross ang landas sa buhay na ito.